balita ang nabulgar na nagpatigil sa mundo ng mga netizens. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang ating nag-iisang beauty queen na si Bea Alonzo ay legal at opisyal ng kasal. Sino ang mapalad na lalaki na nagpatubok at nagpaamo sa puso ng nag-iisang Tasha? Walang iba kundi ang pure gold president billionaire businessman na si Vincent Koch. At ang mas nakakagulat pa rito, ang kasal ay hindi ginanap sa isang napakagandang lugar sa Italy o sa isang luma pero magandang kastilyo sa Spain. Ginanap lamang ang kanilang secret wedding nitong nagdaang Lunes ng gabi, July 13, 2026 sa loob mismo ng Makati City Hall. Paano nga ba ito naitago nila Bea at Vincent sa mata ng publiko? At ano nga ba ang naging reaksyon ng mga netizens matapos nilang malaman ang meeting na ito? Tutukan natin ang buong detalye. Simula tayo sa kung saan sumabog ang balitang ito kahapon. Lahat ay nagulat nang biglang mag-post kanyang official na Facebook page ang mismong alkalde ng Makati na si Mayor Nancy Binay. Nag-post si Mayor Nancy ng larawan kasama si Bea na may simpleng caption na Coffee with Coffee Mate, #One More Chance. Noong una, akala ng marami ay simpleng courtesy call lang o kaya naman may kinalaman sa negosyo. Pero hindi pa nakaka-recover ang mga netizens. Sinundan ito ni Mayor Nancy ng isa pang larawan kung saan makikitang magkayakap na sina Bea at kanyang mister na si Vincent Koch. Dito na isinulat ni Mayor ang katagang, "Kinasal ko na po sila. Congratulations and best wishes, Vincent and Bea." At doon na nag-sink in sa publiko na ang matagal ng bulong-pulungan ay isa ng ganap na katotohanan. Ayon sa mga nakasaksi at mga ulat na lumabas, naging napakasimple at napaka-pribado ng seremonya. Walang mga dambuhalang dekorasyon o walang daang-daang bisita o mga sikat na personalidad mula sa showbiz at business world. Si Bea, na kilala natin sa kanyang mga engranting gowns sa mga balls at events, ay dumating na suot lamang ang kanyang napakasimpleng cream-colored suit dress. Minimalist makeup, napaka-elegant at lutang na lutang ang ganda ng isang blooming the bride. Si Vincent naman ay napaka-colorless at simple lang din ang suot, isang short sleeve sarong. Bagay na bagay sa isang simpleng civil wedding. Ngunit ayon sa mga bali-balita, hindi raw nakadalo ang mga magulang ng magkabilang panig sa mismong pirmahan ng kasal. Ang tanging nandoon lamang bilang mga saksi ay ang pamilya sa likod ng background ni Bea na Bash at ilang napakapiling malalapit na kaibigan. Ito raw ay dahil ginusto talaga ng magkasintahan na maging mabilis, tahimik at walang anumang ingay o gulo ang kanilang pag-iisang dibdib. Kung matatandaan, bago ang July 13, dumaan sa matinding unos at sunod-sunod na intriga ang relasyon ni Bea at Vincent. Noong mga nakaraang buwan, naging laman ng mga usap-usapan ang naudlot nilang destination wedding sa Spain na orihinal na nakaplano sana noong Mayo. Dahil dito, kung ano-anong kwento ang naimbento ng mga mapanirang netizens sa social media. May mga nagsasabi na tuluyan na ngang nagkahiwalay ang dalawa. May mga nagkalat pa na chismis na nag-aaway daw sila dahil sa usaping prenuptial agreement at hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga pamilya. Dumating pa sa punto na kinailangan ng mangialam ng kilalang abogado ni Bea na si Attorney Lorna Capulan para pabulaanan ang mga malisyosong paratang na ito. Ayon kay Attorney Lorna, walang katotohanan ang mga negatibong espekulasyon tungkol sa prenup. Maayos at malaya raw na nagkasundo ang dalawa. At ang naging desisyon nilang magpakasal sa loob mismo ng Makati City Hall ay ang pinakamagandang patunay na nagtitiwala sila sa isa't isa. Bali-balita rin na kamakailan lang ay bumili ng apartment ang mag-asawa sa mamahaling area ng Rockwell. Kaya naman, opisyal na silang residente ng Makati. Kaya naman si Mayor Nancy Binay talaga ang may jurisdiksyon na magkasal sa kanila. Matapos pumutok ang balita, kanya-kanyang reaksyon ng mga netizens at mga kasamahan nila sa industriya. Umapaw ang pagbati para sa dalawa. Marami ang humanga sa pagiging matapang at praktikal ni Bea at Vincent, sabi ng isang netizen. Ito ang tunay na flex. Hindi kailangan ng milyong-milyong pisong kasalan sa ibang bansa para patunayan na mahal ninyo ang isa't isa. Ang iba naman masaya dahil sa wakas ay nahanap na umano ni Bea ang kanyang the one matapos ang mga nakaraang masalimuot na relasyon na naging pampublikong usap-usapan din noon. Ngayon, opisyal ng misis ko si Bea
Ano naman kaya ang susunod na kabanata? May bulong-bulungan na rin ba ng pagbubuntis? O mas pipiliin muna nilang i-enjoy ang kanilang buhay bilang bagong kasal? Isa lang naman ang sigurado. Abangers muli ang buong sambayan ng Pilipino sa kanilang susunod na hakbang. Isang napakalaking pagbati para kina Vincent Ko at Bea Alonso Ko. Napatunayan ninyo na sa kabila ng ingay ng mundo at ng buong social media, ang tunay na pag-ibig ay tahimik, pribado at nagtatagumpay sa tamang panahon.